Kabanata 6,901. Kinabukasan, sa ari-arian sa ikatlong ring ng Walls Inn. Si Harvey ay orihinal na nagplano na pumunta sa Mordo sa gabi nang tawagan siya ni Mandy. Sinabi niya sa kanya na naayos na ang lahat ng nangyari sa Geraldton Hotel. Ang panig ni Zayden ay gagawa ng hakbang at humingi ng direktang paliwanag mula sa kanila para sa nangyari. Nagulat si Harvey nang marinig iyon. Ang pinuno ng Jeans ng Mordo ay masyadong maingat, kaya't ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa pangalang ito. Ngunit ang problema, hindi naniniwala si Harvey na ang Jeans ng Mordo na nagpapahirap kay Mandy sa lahat ng ito ay biglang gagawa ng hakbang ng walang dahilan. Gayunpaman, patuloy na sinabi ni Mandy kay Harvey na tapos na ang lahat. Pananatilihin niya si Cynthia sa Mordo ng ilang araw. Kapag naayos na ang alikabok, ibabalik niya si Cynthia sa Walls Inn. Nang marinig ni Mandy ang labis na pagtitiwala sa sarili, nagpasya si Harvey na huwag nang magsabi ng anuman. That being said, he still her Mandy na kung may mangyari man, dapat sabihin agad sa kanya. Bago pa matapos ni Harvey ang kanyang almusal sa kanyang ari-arian, nakita niyang mabilis na pumasok si Yvonne na may matigas na ekspresyon. Kumunot ang noo ni Harvey. May nangyari ba sa kumpanya? Umiling si Yvonne. Hindi ang kumpanya. Ito ay ang Geraldton Hotel. Kalahating oras na ang nakalipas, nagsagawa ng magkasanib na investigasyon ang Dragon Cell at ang Walls Inn Police Department. Agad silang sumugod sa rotating restaurant sa itaas na palapag ng hotel at nagsiwalat ng maraming maruruming sikreto. Si Royce, na nananatili sa presidential suite noong panahong iyon, ay agad na kinuha. Habang siya ay isang VIP at nakakuha siya ng maraming abogado, dahil nilabag niya ang batas na may maraming ebidensya at mga saksi sa paligid, malamang na imposible para sa kanila na ayusin ito sa likod ng kurtina. Kung tatanungin mo ako, ang buong Walls Inn ay nasa kaguluhan ngayon. Maraming tao ang nag-e-enjoy sa kanilang first row seats. Napakurap si Harvey. May nagbaliktad ng buong mesa. Kahit na si Harvey mismo ay gustong gawin ito, ngunit ayaw niyang pilitin ang mga bagay sa isang sulok para sa kapakanan ni Sienna. Nag-iisip pa nga siya kung dapat ba siyang makipagkita kay Sienna at mag-isip ng paraan para mabilis na maalis ang tumor na ito sa Walls Inn. Pero bago pa niya magawa, may nakagawa na. Hindi lang nila sinira ang buong hotel, pati sila Royce at Kairos ay ipinakulong din nila. Naniniwala si Harvey na ang tanging dahilan kung bakit hindi nasangkot dito si Emery ay dahil pinapanatili niyang malinis ang kanyang mga kamay. Kung hindi, ang numero 1 niyang master sa Walls Inn ay maaaring kunin para sa pagtatanong. Kawili-wili. Ito ay napaka-interesante. May paghanga na sabi ni Harvey habang pumapalakpak. May gustong gawing mortal na magkaaway ang pamilya Wright at ako. Kung hindi, hindi nila gagawin ito. Hindi mahalaga kung ang mga Wright ay matalino o hindi, ilalagay nila ito sa akin sa alinmang paraan. Ganun talaga, sabi ni Yvonne, na tumanggo. Pinagbantaan mo sila na gagamitin ito kagabi, at nangyari ito tulad ng sinabi mo. Hindi sila kailanman maniniwala na wala itong kinalaman sa iyo. Sinimulan ko na rin ang aking pagsisiyasat. Ang taong nangunguna sa raid ay malinis at may sapat na dahilan para naroon. Mukhang wala namang nag-utos sa kanya na gawin ito. Habang iniisip ni Harvey kung sino ang nasa likod nito, biglang nag-buzz ang phone niya. Pinulot niya ito, at isa lang ang mensahe. Interesting, sabi ni Harvey na may malalim na ngiti habang binabasa ito. Si George ito. Pagkatapos ng kanyang investigasyon, malinis talaga ang background ng namumuno sa task force. Gayunpaman, noong siya ay nasa universidad, siya ay ganap na na-sponsor ng isang charity fund na kabilang sa Jeans ng Mordo. Pagkatapos ng kanyang graduation, ang bilis niyang ma-promote ay mas mabilis din kaysa sa mga kaedad niya. Kahit anong tingin ko, may nagpapalakas sa kanya. Gayunpaman, ito ba ang resulta ng pagpunta ni Mandy sa Purdue Mountain? Mukhang hindi si Zayden, bilang patriarch ng isa sa nangungunang 10 pamilya, ay gustong pakalmayan ang mga bagay-bagay. Feels like he wants to make things even worse. Paano ito makikinabang sa Jeans ng Mordo?
Bahagyang ipinikit ni Ivan ang kanyang mga mata. Sa pinakakaunti, sabi niya, may dalawang paraan na maaari silang makinabang dito. Una, ito ay upang linawin ang kanilang katayuan. Gusto nilang ipaunawa sa mga right ng Wolsing na ang genes ng Mordo ay may kakayahan. Pangalawa, kahit paano umunlad ang mga bagay, ikaw ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Maaaring iniisip nilang gamitin ka bilang kanilang taliba laban sa mga right ng Wolsing. Ito ay isang diskarte, na pagpatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Pinikit din ni Harvey ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi. Kung madaling malaman ni George ang mga humihila ng tali sa likod nito, nangangahulugan ito na ang genes ng Mordo ay hindi natatakot na malaman ng iba. Sa pag-aakalang iyon, hindi mahalaga kung ito ay ang rights ng Wolsing o ang Yates ng bansa A, kailangan nilang isipin ang mga kahihinatnan kung gusto nilang hawakan ang ikasyam na sangay mula ngayon. Samantala, ang mga right ng Wolsing at ang Yates ng bansa A ay hindi kailangang mag-alala tungkol doon dahil sa ibabaw, wala akong gaanong suporta. Ngunit hindi mahalaga kung paano nangyari ang mga bagay, at kung sino ang nanalo o natalo. Ang genes ng Mordo ay palaging makikinabang sa huli. Nagulat si Ivan, at bumulong, ibig sabihin. Posible ba na ang genes ng Mordo ang nasa likod nito sa simula pa lang? Pinag-isipan ito ni Harvey at sinabing, malamang hindi sila. Ginagamit lang nila ang pagkakataong ito para makakuha ng mas maraming benepisyo. Ang nasa likod nito ay malamang na gustong maging kaaway ako ng rights ng Wolsing. Mayroon akong ilang mga pahiwatig kung kanino ito, ngunit walang aktwal na ebidensya. I need you to help me do something. Sa ibabaw, sinisiyasat ni George ang genes ng Mordo sa lahat ng mayroon siya. Gayunpaman, kailangan mong tulungan akong mag-imbestiga sa ibang grupo. Oh, ilan pang packs yun? Gusto kong malaman kung may ginawa ba sila nitong ilang araw. Kumunat ang noo ni Ivan. Sino? Pinag-isipan ito ni Harvey at sinabing, ang mga tao mula sa Grand City, o sa halip, ang mga tao sa tabi ni Dan. May mga balitang nagsasabing nakabalik na siya sa Grand City, ngunit naniniwala akong hindi madaling umalis ang isang taong may personalidad na katulad niya. Hindi banggitin, siya ang isang taong gustong maging kalaban ko ang mga right ng Wolsing. Napaisip si Ivan, saka sinabing, oo naman. Hahanap ako ng paraan para maimbestigahan ito. Ngunit kung ito ay talagang may kinalaman sa Grand City, ang susunod ay magiging mas magulo. Kinabukasan, ibinabalita sa balita ang nangyari sa Geraldton Hotel. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang underground na kriminal na imperyo sa Wolsing ay winalis ng mga awtoridad. Hindi inaasahan ni Harvey ang mga bagay na mawawala sa kamay. Kasabay nito, alam na niya ngayon na anuman ang gustong gawin ng mga Yates ng bansa A, hindi sila makakagawa ng anumang hakbang sa maikling panahon pagkatapos ng nangyari. May isa pang bulong-bulungan na si Kairos lamang ang nagpasa ng mga krimen para sa pamilya Wright. Inalis ng mga Wright ng Wolsing ang kanyang pangalan sa pamilya at sapat na iyon para ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi rin sila bahagi ng ulat ng media. Madali para sa isa na makita na ang isang kompromiso ay naabot ng lahat ng mga paksyo na kasangkot. Kung hindi, kung ang rights ng Wolsing ay talagang gustong makibahagi, walang sino man ang makakapagtansya kung paano ito bubuo. Habang binabasa ni Harvey ang balita, tumunog ang kanyang telepono. Ang mahigpit na boses ni Ivan ay nanggaling sa kabilang panig. Sir, napag-aralan ko ng malinaw ang lahat. Bago nangyari ang lahat sa Geraldton Hotel, umalis na si Dan at ang kanyang entourage sa Wolsing at bumalik sa Grand City. Gayunpaman, nanatili ang isang batang babae na mukhang payak. Ang pangalan niya ay Jessica Sabon. Sinasabing hindi siya bahagi ng 7 families ng Grand City, at higit sa lahat ay personal assistant siya ni Dan. Kaya naman hindi siya alarma nang nanatili siya. Kung hindi dahil hiniling mo sa amin na mag-imbestiga, mawawala rin siya sa gitna ng mga tao sa maikling panahon. Tumango si Harvey. Alam mo ba kung nasaan siya? Oo, pero mas maganda kung makausap mo siya ngayon. Kung hindi, siya ay halos mawawala. Bandang 3:00 ng hapon.
Sa Western High-Speed Rail Station ng Walsing, sa Grand Plaza. Ito ay isang napakamahal na lokasyon, kung saan maraming mga high-class na kafe at tindahan ang nagtitipon. Nang marating ni Harvey ang lugar na ito gamit ang subway, kakaiba ang ekspresyon niya habang pinagmamasdan ang paligid. Sa isang lugar na tulad nito, ang pagmamadali at pagmamadali ng buhay ay napakalaki. Nakalimutan na niya kung gaano na siya katagal na hindi nakakapunta sa ganitong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Harvey para pakalmayan ang sarili bago tumungo sa isang cafeteria na hindi ganoon kalayuan malapit sa pasukan ng high-speed rail station. Maraming tao ang lumalabas-pasok sa cafeteria, at ang ibinebenta nilang kape ay nasa middle grade na kape. Ang mga gumugugol ng oras dito ay pawang mga elite ng lungsod. Marami sa kanila ay nagtatrabaho gamit ang kanilang mga telepono o tablet. Umorder si Harvey ng isang simpleng latte na kape at saka umupo sa isang random na lugar. Pagkatapos, nakita niya ang isang dalaga na mukhang ordinaryo. Nakasuot siya ng malabo na propesyonal na suot, makapal na frame na salamin, at isang medikal na face mask. Tinapik niya ang laptop sa kanyang harapan na para bang isa siyang propesyonal. Gayunpaman, ang kanyang mga bagahe sa tabi niya ay hudyat na aalis siya sa Walsing sa pamamagitan ng high-speed na train. Hindi pa ito ang oras. Ang mga bihasa sa martial arts ay hindi mahilig sa matamis na pagkain. Kaya ba umiinom ka ng latte? Ngunit hindi mo ba naisip na ang pamumuhay tulad ng isang monghe ay mahirap? Sabi ni Harvey sabay upo sa harap ng dalaga. O baka iniisip mo na pagkatapos mong magtrabaho ng kaunti ng mas mahirap ng ilang sandali, makakaalis ka ng bansa at mamuhay sa ilalim ng radar. Pagkatapos, maaari kang pumunta sa bansa A at mamuhay ng gusto mo. Pinadala na ang mga magulang mo, di ba? Kahit anong mangyari, maganda ang pakikitungo ni Dan sa mga nagtatrabaho sa kanya. Pero, may hindi ko maintindihan. Handa ka bang umalis ng tuluyan sa iyong tahanan dahil lang sa maayos niyang pakikitungo sa iyo? Handa ka bang ibigay sa kanya ang iyong walang kamatayang katapatan ng ganoon lang? Worth it ba? Tanong ni Harvey habang nilalapag ang cup of latte niya sa mesa na may pagtataka. Bahagyang kinilig ang ordinaryong dalaga bago itinaas ang ulo. Tiningnan niya si Harvey at sinabing, "Ako ba ang kausap mo, sir? Kilala ba natin ang isa't isa?" Napangiti si Harvey. "Hindi tayo magkakilala, pero sigurado akong kilala mo ako. O dapat kong sabihin, ito ay eksakto dahil kilala mo ako na nagpunta ka sa bansa A at hinikayat si Royce na pumunta sa Walsing. Kung ang $150 milyong na ibinigay kay Lillian o pagsisinungaling kay Cynthia at dinala siya sa Geraldton Hotel, ay lahat sila ay para makontrol nila ang 9th branch, at sa pamamagitan nila. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong plano, tama. Ngunit nang bigla akong lumitaw at napansin mong nabigo ang iyong plano, inactivate mo ang iyong backup na plano. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon para sa iyo kasama sina Royce at kay Rose sa bilangguan, tama ba? Sa ganoong paraan, maaari mong sa wakas ay maging mortal na magkaaway kami ng mga right ng Walsing. Mula sa anggulong iyon, nagawa mo na rin ang iyong misyon, di ba? Naningkit ang mga mata ng dalaga. Sir, are you talking about some plot from some drama series? Bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Can you please not disturb me? Otherwise, I'm going to call the cops. Tumawag sa mga pulis. Ikaw, nakangiting sabi ni Harvey. Pag-isipan mo, kung tatawag ka ng mga pulis, uulitin ko pa ba ang lahat ng sinabi ko? Kung malaman ng magkabilang panig ang Yates at Wright na ang nakatagpo nila ay dahil sa isang babaeng nag-iisa na nasa likod nila, ano ang kanilang gagawin? Habang ang iyong pamilya ay malayo sa bansa A, huwag kalimutan na ang mga Yates, ay ang punong tanggapan ay nasa bansa A rin. Kapag nalantad na ito, hindi lang ito makakasama sa iyo, kundi makakasama rin ito sa iyong pamilya. Ngunit alam kong naiipit ka sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar. Kaya naman bibigyan kita ng pagkakataon. Bagamat sigurado akong ikaw lang ang nakasangla na itinulak ni Dan sa entablado,
sana ay personal mong sabihin sa akin kung tama ang aking mga hula. Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman at ipaliwanag ito ng malinaw, pagkatapos ay hahayaan kitang umalis. Maaari pa akong mag-ayos ng isa pang lugar para sa iyo na magagarantiya ng iyong kaligtasan sa buong buhay mo. Kung ako ay tina-target mo, dapat ay mayroon kang ilang pangunawa sa akin. Alam mo na ako ay isang tao ng aking salita. Hindi ako magta-target ng isang pawn lang, di ba? Maluwag ang pagsasalita ni Harvey, ngunit sapat na ang mga salitang sinabi niya para muling magbago ang ekspresyon ni Jessica. Sa simula, peke ang takot sa kanyang mga mata. Sa huli, naging totoo ang takot at pakikibaka sa loob niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6,905. Napansin ni Jessica na habang si Harvey ay simpleng nakikipag-usap, halos isiwalat niya ang lahat ng kanyang mga aktibidad noong siya ay nasa Walsing. Alam niya na kapag sinabi niya ang lahat sa Wright at Yates, hindi lang siya papatayin nila, kundi papatayin din nila ang buong pamilya niya. Higit sa lahat, madali niyang napagtanto na nasa likod niya si Dan. Pinuno nito si Jessica ng kakilakilabot. Siya ay natakot sa kung gaano kadirekta si Harvey at alam ang lahat ng nangyari. Ang huling taong nagparamdam kay Jessica ng ganito. Ang amo niya, si Dan. Nang nag-aalangan pa si Jessica kung ipagbibili ba niya si Dan, biglang nanliit ang mga mata ni Harvey at tumingin sa koridor sa di kalayuan. Maraming bata ang tumatakbo sa koridor. Medyo maingay, lalo na sa ganitong tahimik na kapaligiran. Maraming dumaraan ang pasimpleng sumulyap sa mga bata at hindi na sila muling tiningnan. Pero for some reason, naramdaman ni Harvey na parang may mali. Tapos, may naamoy siyang parang tabako. Halos likas, agad na kinaladkad ni Harvey si Jessica sa likod ng isang sofa sa gilid. Boom! Kasabay nito, ang mga lobo sa mga kamay ng mga bata ay bumukas, ang mga karayom ay pumuputok. Ang direksyon na pinupuntirya ng mga karayom ay kung saan kanina si Harvey at Jessica. Kung hindi naging mabilis sina Harvey at Jessica, naging pincushion na sila. Maraming dumaraan na nahuli sa laban ang nagsigawan sa sakit. Lahat sila ay tumakbo palayo, kahit na kailangan nilang gumapang. Puno ng takot ang kanilang mga mukha. Agad namang tinanggal ng mga mukhang bata ang suot nilang balabal at naglabas ng mga baril. Ngayon lang ito nakita ng malinaw ni Harvey. Para silang mga bata sa taas ng katawan nila, pero mukha ng mga nasa hustong gulang na lalaki. Malinaw na sila ay mga assassin na sinanay ng ilang organisasyon. Kasabay nito, ang mga lalaking nakasuot ng Kevlar vests ay tumayo mula sa sulok ng cafeteria. Inilabas nila ang mga armas sa kanilang briefcase, at isinuot ang kanilang mga infrared detector, at dahan-daang lumapit sa kinaroroonan ni Harvey. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey at sinabing, mga martial artist, assassin at mersenaryo mula sa labas ng bansa. Ito ay malinaw na ito ay dalawang magkahiwalay na grupo, ngunit ang parehong mga grupo ay narito para sa parehong layunin. Nagulat pa si Harvey nang sumulpot ang mga lalaking nakasuot ng militar sa labas ng cafeteria. Dumating silang lahat na may dalang mga sandata na nakaalis ang kanilang mga safety lock. Mula sa kalupitan sa kanilang mga mukha, malinaw na hindi sila titigil hanggang sa may mamatay. Si Royce ba? O si Kairos? Kalmado pa rin si Jessica. Pareho silang gustong patayin ako. Ang sinabi ni Harvey ay nakaapekto kay Jessica, kaya naisip niya na nandyan sila para sa kanya. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Hindi siya sigurado kung sino sila, ngunit sigurado siyang hindi sila nanggaling kay Jessica. Dahil alam niyang medyo matagal niyang alamin ang tungkol kay Jessica, ang iba ay maglalaan lang ng mas maraming oras. Kaya, sigurado siyang lahat sila ay parating para sa kanya. Maliban sa mga Wright at Yates, nagtaka si Harvey kung may iba pang mga kaaway ang kanyang paglahok dito. Gayunpaman, tiyak na hindi niya ito lilinuin sa kanya. Nang makita ni Jessica kung paano pinandilatan ni Harvey ang mga assassin at gunner na may maitim na mga mata, muling nagbago ang kanyang ekspresyon.
Habang siya ay itinuturing na bahagi ng Grand City at sinanay din sa martial arts, alam niyang hindi niya kayang labanan ang napakaraming tao. Hindi siya King of Arms o True Warrior. Paano niya mapipigilan ang isang pag-atake mula sa napakaraming panig? Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, kumapit siya kay Harvey at sinabing, "Harvey, kung mapoprotektahan mo ako at ang aking pamilya, masasabi ko sa iyo ang lahat. Lahat ng ginawa ko ay utos ni Dan. Maliban kay Dan, kasama rin dito si Emery, at may patunay ako." Mayroon silang dalawang layunin. Gusto nilang maging permanenteng kaaway ka ni Shena. Makakahanap pa sila ng pagkakataon na ipamukha itong si Shena ang nag-utos nito at maabutan siya. Pinandilatan ni Harvey ang grupo at sinabing, "Naiintindihan ko kung bakit gustong lampasan ni Emery si Shena, dahil ang pag-ibig sa pamilya ay biro sa mga mayayamang pamilya. Pero akala ko nililigawan ni Dan si Shena. Bakit niya ginagawa iyon? Dahil madali lang siyang mapuntahan ni Dan kung nadisgrasya na siya. Kung talagang naging matriarch na si Shena, hindi siya magkakaroon ng ghost of a chance," sabi ni Jessica. "I see," sabi ni Harvey sabay tango. "At ang ebidensya." Tiningnan ni Jessica ang kaguluhan at kinilig, pagkatapos ay sumagot, "Meron ako, ngunit ibibigay ko lang ito sa iyo kapag ligtas na ako." "Mabuti, sana ay matupad mo ang iyong salita." Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Harvey. Inilibot niya ang paningin sa paligid at agad na sinipa ang mga bagahe ni Jessica sa koridor. Bang, bang, bang. Ang lahat ng mga baril at double na mga pana ay nagpaputok sa mga bagahe. Ginamit ni Harvey ang pagkakataong ito at kinaladkad si Jessica sa kusina ng cafeteria sa likod, kung saan maraming refrigerator at instant tea. Medyo kaunti rin ang mga fire extinguisher, kaya medyo ligtas ang mga ito. Mabilis na sinipa ni Harvey ang fire escape sa likod at kumuha ng ilang kutsilyo sa counter, pagkatapos ay tumalon sa refrigerator kasama si Jessica. Bang! Kasabay nito ang pagbukas ng pinto sa kusina at tumakbo ang ilang lalaking may mga baril. Sa sandaling pumasok sila, hinila na nila ang mga gatilyo at nilagyan ng mga bala ang marami sa mga electronics at stand. Gayunpaman, ang refrigerator na kinaroroonan ni Harvey ay pinalakas ng 3 layer ng steel plates, kaya medyo ligtas pa rin ito sa loob. Pagkatapos ng pag-atake, itinigil ng mga lalaki ang kanilang pagpapaputok nang hindi ito tumuloy gaya ng inaakala nila at muling nagkarga ng kanilang mga armas. 12-dosenang mga lalaki ang pumasok, ang double na mga pana sa kanilang mga kamay ay nakamamatay. Napapaligiran sila ng isang pagpatay na layunin. Sa kasamaang palad, hindi nila nakita ang target na gusto nila. Nakita ng lalaking kamukha ng kanilang pinuno ang pintuan ng fire escape at sinabing, tumakbo sila sa fire escape. Malamang tumatakbo sila sa basement. Mabilis. Pagkatapos nila, lahat sila ay tumakbo sa fire escape ngunit may iilan na nanatili. Ipagpapatuloy nila ang paghahanap dito, tinitiyak na wala silang napalampas. Sa sandaling may nagbukas ng refrigerator, isang talam na silweta ang lumipad. Whoosh! Ang mamamatay tao na nagbukas ng pinto ng refrigerator ay hindi man lang makasigaw nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang leeg bago bumagsak sa lupa nang hindi gumagawa ng ingay. Natigilan ang lahat ng mga asasin. Bago sila makaabot, lumitaw ang figure ni Harvey at nagsimulang sumayaw ang mga kutsilyo sa kanyang kamay. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang ang iilan pang mga tao ay bumagsak sa lupa ng walang ingay. Gayunpaman, ang mga asasin na ito ay talagang may kasanayan. Nang sila ay tinambangan, isa sa kanila ang nakatakas sa silid upang humingi ng tulong. Habang ginagawa niya iyon, lahat ng mga asasin na nakakalat sa paligid ng cafeteria ay agad na nagtipon sa lokasyong ito. Sunugin. Ngayon na, para bang alam nila kung gaano kalakas si Harvey, at walang pakialam ang mga tao sa labas kung ayos pa rin ang mga asasin sa loob. Sa sandaling sila ay nasa posisyon, lahat sila ay nagtaas ng mga baril at double na mga pana sa kanilang mga kamay at hinila ang gatilyo habang sila ay nakatutok sa kusina. Kalmado ang ekspresyon ni Harvey. Sinipa niya ang isang bakal na trolley palabas,
Pagkatapos ay agad na humakbang pasulong at dumikit malapit sa trolley. May mga tunog ng kalampag at kalabog, ngunit hindi siya natama ng lahat ng mga bala at arrow. Sa sandaling tuluyang huminto ang trolley, inilabas niya ang mga straw sa kanyang kamay at itinapon iyon. Thud, thud, thud. Marami sa mga asasin na may hawak na baril ang bumagsak sa lupa habang nakahawak sila sa kanilang mga leeg habang inihagis ni Harvey ang mga straw. Sa kabila ng pagpapaputok nila ng kanilang mga armas, napagtanto nila na sila ay masyadong mahina. Malinaw na ang lakas na ipinakita ni Harvey ay naglagay sa mga asasin sa mataas na alerto. Lahat sila ay naniniwala na ang kapangyarihan ni Harvey ay lampas sa kanilang imahinasyon. Gayunpaman, pinatibay nila ang kanilang mga sarili at mabilis na sumugod, at umaasang magagamit nila ang mga numero at armas upang sugpuin siya. "This will not do," mahinahong sabi ni Harvey. Kung wala si Jessica, agad niyang hindi pinansin ang lahat ng mga asasin na naghahanda para sa kanilang pag-atake. Sa isang sipa, sumabog ang trolley, at ang mga asasin na walang pagkakataon na hilahin ang kanilang mga gatilyo ay nahulog sa lupa. 2 beses lang umatake si Harvey, at humigit kumulang 30 asasin ang nahulog sa lupa. Kalahati ng mga asasin ay napatay. Dahil dito, ang natitirang mga mamamatay tao ay lalong nag-aalala habang sila ay kumalat, at hindi na nagmamadali patungo sa kanya sa isang tuwid na linya. "Sa tingin niyo makakatakbo ka?" Kinuha ni Harvey ang isang crossbow at hinila ang gatilyo. Thud, thud, thud. Habang umaalingaw sa himpapawid ang mga tunog ng arrow, ang lahat ng mga asasin na nakauniporme ng militar ay bumagsak sa lupa. Whoosh! The instant Harvey was going to dominate the fight, biglang tumunog ang alarm bell. Siya ay likas na gumawa ng isang hakbang pasulong, at umiwas sa isang kritikal na pag-atake. Flink! Isang asul na balahibo ang nakatayo sa mismong kinaroroonan ni Harvey. Mabilis na naagnas ang lupa. Ang Royal Flush. Nang makita iyon ng mga asasin, lahat sila ay mabilis na umatras. Gayunpaman, hindi sila pinabayaan ni Harvey na umalis. Sa halip, sinuntok niya ang mga ito. Whoosh! Sa pagkakataong ito, isa pang Royal Flush ang lumitaw at dumapo mismo sa isa sa mga asasin. Kinilig ang lalaki at bumagsak sa lupa nang hindi man lang sumisigaw. Hindi pa rin nagpapahinga si Harvey at nagpatuloy sa paggawa ng paggulong. Whoosh! 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 Ang mga asasin na may Royal Flush ay nagpatuloy sa kanilang pag-atake. Napakabilis, lahat ng mga asasin na nakasuot ng kanilang uniforme ng militar ay nahulog sa lupa, namamatay na may mapayapang hitsura sa kanilang mga mukha. Pinatunayan din ito kung gaano kalakas ang Royal Flush. Ang sandata na iyon ay maaaring pumatay maging ang mga tunay na mandirigman ng mga alamat. Ang mga ordinaryong mamamatay tao ay hindi magkaroon ng pagkakataon. Sa oras na ito, kinumpirma na ni Harvey ang lokasyon ng assassin gamit ang Royal Flush. Agad siyang dumiretso sa entrance at itinaas ang double na mga crossbow sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinutok niya sa tuktok ng isang streetlight sa labas mismo ng pasukan at hinila ang gatilyo. Whoosh! Ang lalaking nakamaskara na nakatayo sa ilaw ng kalye na may hawak na Royal Flush ay hindi makapag-react sa oras. Agad niyang binitawan ang Royal Flush sa kamay niya. Isang dagger ang dumula sa kanyang kamay at agad siyang tumalon sa ibabaw ng streetlight, at dumiretso kay Harvey, ang punyal na nakatutok sa kanyang bungo. Mabilis, tumpak, at brutal ang pag-atake. Mabilis siyang nag-react na kahit sino ay hindi makareact. Si Harvey, na hindi inaasahan na gagawin niya iyon, ay hindi na maitaas ang pana sa kanyang kamay. Wala siyang choice kung hindi tumabi sa biglaang attack counter gamit ang isang suntok. Bang! Nagtama ang kanilang mga kamao, at naramdaman ni Harvey ang pamamanhid sa kanyang palad. Samantala, napaatras ng ilang hakbang ang kalaban. Ang kidlat na arko na umaabot mula sa kanyang palad ay patuloy na nagpapaputok sa kanilang paligid, hanggang sa puntong ang kanyang maskara ay nasunog na at naging abo. Sa sandaling ito, sa wakas ay makikilala na siya ni Harvey.
Ito ay ang mutant mula sa bansa A na tinatawag na Raiden, na kasama ni Kairos noon. Mula sa paraan ng kanyang pakikipaglaban, bukod sa binago ng genetic engineering ng bansa A, malamang na nagsanay siya sa martial arts mula sa bansa H. Kung hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Tinansya ni Harvey ang kapangyarihan ng Raiden. Malamang isang hakbang na lang si Raiden mula sa pagiging true warrior. Salamat sa genetic engineering ng bansa A, malamang na mas malakas pa siya kaysa sa ilang ordinaryong true warriors. Nang malaman ni Harvey kung sino siya, hindi na siya nagmamadali. Nagkibit-balikat siya at sinabing, akala ko sa status ni Kairos sa pamilya Wright, kahit natanggalin ang pangalan niya sa pamilya na Dehado, dapat siyang magplano ng kaunti sa halip na kumilos ng padalos-dalos. Hindi ko inaasahan na sasaktan mo ako ng diretsyo at ayusin ang gayong bitag. Mukhang na-overestimate ko siya. Nang marinig ni Raiden ang sinabi ni Harvey, pinikit niya ang kanyang mga mata at pasimpleng tinitigan si Harvey sa napakalamig na katahimikan. Walang iba kundi lamig sa kanyang mga mata. Natansya na niya ang kapangyarihan ni Harvey na napakataas. Bukod sa mga nakamamatay na mandirigma mula sa pamilya Yates, ipinadala pa niya ang mga asasin mula sa bansa A. Gayunpaman, hindi pa rin nila kayang patayin si Harvey. Ginamit pa niya ang Royal Flush at hindi sinasadyang nalantad ang kanyang lokasyon. Kung bibigyan ng isa pang pagkakataon si Raiden, hindi na niya aatakihin si Harvey. Sa halip ay pipiliin niyang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Ang pagkabigo sa misyon ay katanggap-tanggap, ngunit hindi niya dapat ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, walang kabuluhan ang magsabi ng anuman ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Iniabot ni Raiden ang kanyang kanang kamay, at isang martilyo na natatakpan ng kuryente ang tumama sa kanyang kinalalagyan mula sa malayo at damapo sa kanyang kamay. Dumagundong. Ang kapangyarihan ng martilyo ay pinakawalan sa oras na ito, at ito ay ibinato sa kalaban sa harap nito na may kidlat. Kalmadong hinampes ito ni Harvey gamit ang kanyang palad. Bang! Sa bawat sandali na maglaban sila sa isa't isa, isang hindi maisip na malakas na sonic boom ang magaganap, na nagiging sanhi ng buong plaza na tamaan ng sakuna. Bang! Sa ikasyam na beses na hinampas ang martilyo, naging madilim ang ekspresyon ni Harvey at tumabi siya sa pag-atake. Agad niyang iniwasan ang isang kidlat at saka inilapat ang kanyang palad sa dibdib ni Raiden. Nagkaroon ng putok, at nang inag ang katawan ni Raiden bago siya itinapon kaagad. Ang kuryente sa paligid ng kanyang martilyo ay agad na nawala, at siya ay bumangga sa isang poste ng kuryente na parang ragdoll. Mukha siyang naguguluhan. Pinilit niyang bumangon at gustong kunin ang Royal Flush na itinago niya sa ilalim ng kanyang sinturon, ngunit agad na sumulpot si Harvey sa tabi niya at sinipa siya. Bang! Si Raiden ay muling pinalipad sa himpapawid, at bumagsak sa lupa kasama ang kanyang martilyo. Nanginginig ang kanyang katawan at patuloy na umuubo ng dugo, sa sobrang sakit ng kanyang buong katawan habang nakahiga, hindi na siya makatayo. Halata ito maliban sa malalakas na pag-atake ni Harvey, ang paggamit ng parehong martial arts at mutant powers sa parehong oras ay isang mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Kaya naman hindi na niya naituloy ang laban. Umubos siya ng kaunti, at nanginginig ang kanyang katawan, at umubos siya ng isa pang subo ng dugo. Naguguluhan siya. Natalo ako, pero wala itong kinalaman kay Mr. Kairos. Wala rin itong kinalaman kay Mr. Royce. Ang buong paghihiganting ito laban sa iyo ay dahil naniwala lang ako na nalampasan mo na ang linya. Kahit kanino mo ako ibigay, ito ang magiging patutuo ko. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong atakihin si Mr. Kairos. Umubo pa ng dugo si Raiden, na parang bakal ang mga mata. Halatang alam niya ang presyong kailangan niyang bayaran pagkatapos niyang matalo. Gayunpaman, personal niyang hindi nais na bayaran ang presyo na iyon. You're not from country H, but you're so loyal to your employer here. How rare, paghanga ni Harvey. Dahil ito ay nauugnay sa rights ng Walls Inc., mabigo ka man o magtagumpay, ikaw ay magiging maayos. Sa tingin mo wala akong magagawa sa iyo, tama. Malamig na ngumiti si Raiden. Tama iyan.
Ang bansa H ay may mga batas nito. Hindi mahalaga kung sino ka man, kailangan mong kumilos ayon sa mga batas na ipinapatupad. Pagdating sa paggamit ng batas bilang kanyang sandata, si Mr. Kairos ay higit na sanay dito kaysa sa iyo. In short, kung magtagumpay ako, walang gagawa. Kung mabigo ako, gagawin lang nila akong responsibilidad. Hindi mo pa rin mahahawakan si Mr. Kairos at ang iba pa. Sa madaling salita, sumuko ka na lang. Pang-uuyam ni Raiden, na puno ng pang-aalipusta ang tono, na para bang si Harvey ay isang pawn lang sa kanyang chessboard. Naniniwala siya na sulit ito kahit na kailangan niyang gamitin ang kanyang buhay upang ilipat ang mga piraso, ngunit nadama niya na mananalo siya dito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey sa kanya. Sigurado ka bang wala akong magagawa sa'yo? Kabanata 6,910. Siyempre magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin, sabi ni Raiden kay Harvey na may malamig na ngiti. Kung kaya mong ipusta ang lahat at papatayin mo ako dito, natural na ang isang patay na tulad ko ay hindi kayang tanggapin ang pagkahulog para kay Mr. Kairos at sa iba pa. Ngunit ang tanong ay, gagawin mo? Nagkunwaring may moment of realization si Harvey nang marinig iyon. May isa pang paraan na ganoon, nakikita ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung direkta kitang papatayin, kakayanin ko ang problemang ito, di ba? Pinitik ni Harvey ang kanyang daliri, at naglulunsad ng butil ng buhangin na tumusok sa lalamunan ni Raiden. Nang inag ang katawan ni Raiden, at puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ayon sa kanyang kalkulasyon, susundin ni Harvey ang mga patakaran ng bansa H kahit na ano. Ngunit ngayon, tila binabaliwala ni Harvey ang mga batas ng bansa. How dared siya? Paano kaya niya? Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey ang naghihingalong si Raiden. Sa kanya, hindi na kailangang maawa kapag nagsimula na siyang kumilos. Dahil gusto ng taong nasa likod nito ang buhay niya at ginamit pa niya si Raiden para maging kasuklam-suklam siya, hindi niya inisip na mawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Gusto niyang makita kung paano ito aayusin ng lalaking nasa likod ng mga kurtina. Nang papasok na si Harvey sa cafeteria, kinuha ni Jessica ang kanyang telepono at nag-dial ng numerong matagal na niyang iniisip. Bakas sa mukha niya ang pagiging mapagpas siya sa kabila ng takot. Mabilis na dumating ang tawag. Gayunpaman, tanging katahimikan ang namayani sa kabilang panig. Huminga ng malalim si Jessica at sinabing, "Sir, ako po." Ang lahat ay naaayon sa iyong plano. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong gawin, sisirain ko ang aking telepono. Walang makakaalam na tinawagan ko ang numerong ito. Ngunit bago iyon, sana ay masagot mo ang isang tanong na ito ng taos-puso. Sa iyo, ano ako? Isang kasangkapan, o isang tao? Sandaling natahimik si Dan, na nasa kabilang side ng tawag, bago siya nagsalita, "I'm sorry. Hindi ko masagot ang tanong na iyan." "Hindi, nagawa mo na," sabi ni Jessica na may mapait na ngiti sa labi at ibinaba ang tawag. Tiningnan niya ang isang larawan sa kanyang nakatagong album sa kanyang telepono, na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ito ay isang larawan ng mga pabalik sa Grand City. Iyon lang ang larawan kung saan magkasama sila. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalatay sa kanyang mukha ang determinasyon. Dinurog niya ang kanyang telepono sa kanyang kamay at saka kinuha ang isang piraso ng basag na salamin sa lupa. Pagkatapos, hiniwa niya ang kanyang lalamunan. Sa parehong oras sina Raiden at Jessica ay parehong namatay, sa itaas na palapag ng isang gusali ng opisina, mga 3 kilometro ang layo mula sa West High Speed Rail Station. Si Kairos, na nakalaya sa piyansa, ay tumingin sa tablet sa kanyang kamay bago siya ngumiti. Ang prinsipe ng Southlight, ang CEO ng Sky Corporation, ang Young Master ng Lungmen, ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance, ang chairman ng Country H Commercial Group. Nakakamangha, talagang kamangha-mangha. Hindi maikukumpara si Harvey sa mga Young Master mula sa nangungunang 10 pamilya at sa 5 nakatagong pamilya, ngunit ang isang kabataan na maaaring umabot sa antas na ito ay sapat ng maimpluwensyang mag-ingat sa atin. Hindi kataka-taka matapos kaming sampalan at pilitin na lumuhod at humingi ng tawad,
Inutusan pa rin niyang may magwalas sa aming lugar. Ikaw at ako ay parehong minamaliit. Umiling si Kairos at sabi kay Royce na may tono ng paghanga. Ito ay malinaw na ang impormasyon ni Harvey ay sapat na upang maalog siya.